Ang isang batang babae na 1 metro ang taas, 60 sentimetro, may normal na figura, hindi matatawag na maganda o kaibig-ibig, ngunit nakakakit ng maraming lalaki na gustong makipag-date sa kanya. Ang kakaiba ay ang lahat ng lalaking ito na nakipag-ugnayan sa kanya ay umalis sa mundo sa isang misteryosong paraan. Ang kanilang mga trahedya ay nagmula sa Ueda Miyuki. Ipinanganak siya noong Disyembre 1972 at nakatira sa Tottori Prefecture, Japan. Siya ay isang waitress sa isang maliit na restaurant pagkatapos ay lumipat upang magtrabaho sa isang bar sa hilagang silangan na rehiyon ng Chugoku. At ito ang coastal region sa hilagang Japan at ang probinsya na may pinakamaliit na populasyon sa bansa na may humigit kumulang 200,000 katao. Isa sa mga sikat na atraksyong panturista at simbolo ng prefecture ay ang Tottori Sand Dunes, ang pangalawang pinakamalaking sand dunes sa Japan na may lawak na humigit kumulang 800 hektarya. Dito, umupa si Ueda Miyuki ng isang greenhouse na tirahan, wala pang 1 kilometro mula sa Tottori Sand Dunes. Ang mga nakapalibot na bahay ay medyo malayo sa isa't isa dahil ang density ng populasyon ay hindi malaki at ang kapaligiran ay napakapayapa. Pagkatapos ng lahat, gaano kaakit-akit si Miyuki? Bakit niya nakuha ang puso ng mga lalaking nakipag-ugnayan sa kanya? Pinapanood mo ang kaso ng isang Japanese na babae na pumatay ng 6 na magkasunod na magkasintahan, na inihayag ang nakakatakot na dahilan sa Thrilling Story Channel. At gaya ng dati, kung nag-iiwan ng impression sa iyo ang kwentong ito, mangyaring mag-iwan ng like, sundan ang channel, at i-on ang notification bell para i-update ang mga pinaka-classic na kaso. Nagsimula ang kwento sa unang kaso, isang araw noong Mayo 2004. Sa kalye sa Tottori, may nakadiskubre ng isang lalaki na nasagasaan ng tren at hindi nagpakita ng mga palatandaan ng kaligtasan. Di nagtagal, natukoy ng pulisya ang pagkakakilanlan ng organistang iyon, siya ay si Furugawa. Noong 2001, nakilala ni Furugawa si Ueda Miyuki sa isang bar at nagsimulang manirahan ang dalawa pagkaraan ng 2 taon. Matapos suriin, ang pulisya ay walang natuklasang anumang kahinahinala sa pinangyarihan na pagpasyahan ng pulisya na ito ay isang pagpapakamatay. 3 taon matapos mangyari ang kasong ito. Isang araw noong Agosto 2007, ang lalaking tumira kay Miyuki, si Takeda, sa kasamaang palad ay namatay noong siya ay 27 taong gulang pa lamang. 6 years ago, tinulungan din siya ni Takeda sa pag-aalaga sa mga anak na sarili niyang anak. Ayon kay Shinichi, kapatid ni Takeda, buwan-buwan kinukuha ni Miyuki ang lahat ng sweldo ni Takeda, at pinilit pa niya si Takeda na humiram ng mas maraming pera para sa kanya. Hindi niya kinaya ang kahihiyan, kaya tumakas siya pauwi. Pagkabalik, sinabi ni Takeda sa kanyang pamilya na namuhay siya bilang isang alipin sa lahat ng oras na ito. Ngunit tumanggi si Miyuki doon. Pumunta siya sa bahay para pilitin si Takeda na bumalik para tumira sa kanya. Tungkol sa pagkamatay ni Takeda, sinabi ng kapatid ni Takeda sa pulisya na hindi marunong lumangoy ang kanyang nakababatang kapatid. Kaya imposibleng lumangoy si Takeda at malunod. Ayon kay Miyuki, ang layunin ni Takeda noong araw na yon ay pumunta lamang sa dagat upang mamulot ng mga kabibi at makipaglaro sa mga bata. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagkaroon ng aksidente. Dahil wala silang nakitang pinsala o irritant sa katawan ng biktima, tinapos na rin ng pulisya ang investigasyon sa kaso at napag-alaman na namatay si Takeda dahil sa isang aksidente. Isang araw noong Pebrero 2008, 1 taon matapos mangyari ang naunang kaso, sa kabundukan ng lalawigan ng Tottori, may nakadiskubre sa isang lalaking nakabitin sa puno at agad na tumawag ng pulis. Hindi nagtagal ay dumating ang mga pulis at natukoy na ang lalaki ay namatay. Ang eksena ay natatakpan ng nebe at mayroon lamang isang uri ng bakas ng paa. Agad na kinilala ng mga otoridad ang biktima dahil isa itong pulis ng Tottori Prefecture. Ang biktima ay si Fujita, 41 taong gulang. Isang taon bago ang insidente, pumasok siya sa isang bar para imbestigahan ang kaso, pagkatapos ay nakilala si Ueda Miyuki habang nagtatrabaho siya doon. Habang siya ay nagtatrabaho doon, kahit na may asawa at mga anak si Fujita, madalas pa rin siyang nakakasama ni Miyuki. Ang dalawa ay nagpapanatili ng isang romantikong relasyon. Hindi alam ni Ueda Miyuki kung ano ang ginawa niya para mahulog ang loob ni Fujita sa kanya at laging makinig sa kanya ng buong puso. Nang maglaon, ang pangangalo niya ni Fujita ay natuklasan ng kanyang asawa at nagdulot ng kaguluhan sa istasyon ng pulisya kung saan siya nagtatrabaho. Si Fujita, dahil sa kanyang saloobin sa trabaho, emosyonal na mga problema, at mga problema sa ekonomiya, ay binigyan ng babala ng Internal Department ng pulisya. Matapos suriin ng Forensic Agency. Dahil walang nakitang kahinahinala sa kaso ni Fujita, napagpasyahan ng pulisya na nagpakamatay ito. Isang taon matapos mangyari ang kasong ito, isang araw noong Abril 2009 sa dalampasigan ng bayan ng Kirato, lalawigan ng Tottori, muling nadiskubre ang bangkay ng isang lalaki. Ang taong ito ay si Yashub, 47 taong gulang at nagtatrabaho bilang driver ng truck. Isang taon na ang nakalilipas sa pub. Nakilala rin niya si Ueda Miyuki habang nagtatrabaho ito doon at nagsimula silang mag-date. Sinabi sa kanya ni Miyuki kung gaano kahirap para sa kanya ang pag-aalaga sa kanyang mga anak. At na siya rin ay nasa ilalim ng matinding panggigipit sa pananalapi ng pamilya, kaya medyo mahirap ang buhay niya. Matapos malaman ang tungkol dito, naawa si Yashub sa kanya at pinahiram siya ng $50,000. Agad siyang nagsulat ng promissory note. Makalipas ang ilang araw, pumunta siya sa apartment ni Yashub at pinagluto siya ng tanghalian. Pagkatapos kumain, umalis si Yashub sa bahay at nagmaneho papunta sa trabaho.
Habang nasa daan, sa hindi malamang kadahilanan, unti-unting nanlabo ang kanyang paningin na humantong sa isang aksidente sa trapiko na nasira ang kanyang sasakyan. Sa kabutihang palad, walang nasugatan. Pag-uwi niya ng gabing iyon, uminom si Yashube ng isang lata ng beer na bigay sa kanya ni Miyuki at nakatulog din nang magising siya. Natuklasan niyang nasusunog na ang kumot at nasunog din ang bahagi ng dingding ng bahay. Natuklasan ng mga kapitbahay ang insidente at nagsumbong sa pulisya. Mabilis ding dumating ang mga bumbero para apulahin ang apoy. Si Yashub, dahil sa paglanghap ng labis na nakakalason na gas, ay inilipat sa ospital para sa emerhensyang paggamot. Sa kabutihang palad, hindi ito nagbabanta sa buhay. Pagkatapos ng ilang araw sa ospital, umuwi siya. Sa oras na ito, ang Tottori Prefectural Police ay nasa kanyang tahanan upang imbestigahan ang insidente. Hinanap ni Yashube ang paligid ng bahay at sinabi sa pulis ang pinsala. Kabilang sa mga nawalang item ay isang tala ng utang na minsang isinulat ni Miyuki na may halaga ng utang na 50,000 dolyar. Hindi nagtagal, natuklasan ni Yashub na siya ay niloko ni Miyuki at marami siyang kadate sa parehong oras. Sa sobrang galit at pananakit, hiniling ni Yashub na agad na bayaran ni Miyuki ang dating utang. Ngunit nawala ang utang na papel. Talagang ayaw ni Miyuki na bayaran ang halagang ito, ngunit sumang-ayon pa rin kay Yashube na bayaran ito sa lalong madaling panahon. Hindi nagtagal. Natuklasan ang bangkay ni Yashub sa dalampasigan. Natuklasan ng mga forensic na doktor na may mga sedative ang katawan ni Yashube. Bilang karagdagan, mayroon ding isang malaking halaga ng buhangin sa kanyang mga baga. Karaniwan, ang mga taong nalulunod ay hindi makalanghap ng ganoong kalaking buhangin. Ang insidenteng ito ay naging dahilan upang hindi na ito ituring ng pulisya na isang aksidente. Ngunit natukoy na ito ay isang kaso ng pagpatay. 6 na buwan pagkatapos ng insidente sa itaas, isang araw noong Oktubre 2000 at siyam, natagpuang patay ang isang may-ari ng tindahan na nagngangalang Enzan dahil sa pagkalunod. Ang lugar na ito ay 4 kilometro mula sa bahay ng biktima. Ang kakaiba ay sa lokasyon kung saan natuklasan ang bangkay, ang lalim ng ilog ay 20 sentimetro lamang. Hindi sinasadyang malunod si Enzan sa antas ng tubig na ito. Matapos suriin ng isang forensic pathologist, puno ng sugat ang mukha ni Enzan at naglalaman ng mga pampatulog ang katawan. Kaya naman, napagpasyahan ng pulisya na hindi ito isang normal na kaso ng pagkalunod. Si Enzan ay may-ari ng isang tindahan ng electronics sa Tottori Prefecture. Ilang buwan bago nito, nagbenta siya ng kagamitan na nagkakahalaga ng $1,000, ngunit hindi natanggap ang pera. Ayon sa investigasyon, ang bumili ng mga device na ito ay si Ueda Miyuki. Matapos matanggap ang mga paninda, agad niyang ibinenta ang mga ito para sa pera. Matagal na niyang binalak na hindi magbayad sa may-ari ng tindahan ng electronics. At iyon ang dahilan ng insidente. Isang taon pagkatapos ng kasong ito, isa pang lalaki ang misteryosong binawian ng buhay. Ang pangalan ng taong ito ay Taniguchi, 58 taong gulang. Matapos mawala ng trabaho sa bahay, umasa siya sa mga benepisyo ng gobyerno. Nakatira si Taniguchi malapit sa Miyuki Ueda at madalas siyang customer ng bar kung saan siya nagtatrabaho. Hindi rin masama ang relasyon ng dalawa. Isang beses, lumabas si Taniguchi sakay ng kotse ni Miyuki. Nang papalapit sa tren ng Tottori, nagkaroon ng aksidenteng banggaan sa isa pang sasakyan. Hiniling ni Miyuki kay Taniguchi na bayaran ang kanyang $0,000 kahit na ang relasyon ay hindi malinaw. Minsan ay binigyan ni Taniguchi si Miyuki ng isang susi sa kanyang bahay. Maaari siyang pumasok sa kanyang bahay anumang oras. Minsan din tinutulungan ni Taniguchi si Miyuki sa pag-aalaga sa kanyang mga anak. Paminsan-minsan, hiniling ni Miyuki kay Taniguchi na bigyan siya ng pera. At ang kanyang savings book at buwanang allowance mula sa gobyerno ay inaalis din sa kanya. Isang gabi, biglang na-stroke si Taniguchi na naging dahilan upang maging malabo ang kanyang malay. Kinaumagahan, dinala si Taniguchi sa ospital, ngunit pagdating niya, tumigil ang kanyang puso. Ipinaalam sa kanya ng doktor na hindi niya mailigtas ang kanyang buhay. Natuklasan ng mga forensic na doktor ang mga gamot na pampakalma sa kanyang katawan. Si Taniguchi, 58 taong gulang, ay may talamak na sakit sa puso at kung minsan ay gumagamit ng mga gamot na pampakalma. Mahirap matukoy kung may kaugnayan sa sedatives o hindi ang pagkamatay niya. Sa huli, napagpasyahan ng doktor na ang kanyang pagkamatay ay dahil sa sakit. Ang konklusyon ay ang kanyang pagkamatay ay dahil sa sakit. Ang lahat ng mga kaso sa itaas ay may mga biktima ng mga lalaki sa paligid ni Ueda Miyuki. Sa huli, ano ang dahilan ng kanilang pag-alis? Upang mahanap ang sagot, magsimula tayo sa Ueda Miyuki. Ipinanganak siya noong Disyembre 1973 sa bayan ng Kurayoshi, Tottori Prefecture, gitnang Japan. Ang kanyang pamilya ay may 4 na tao. Bukod sa kanyang mga magulang, si Miyuki ay mayroon ding isang nakatatandang kapatid na lalaki. Ang kanyang ama ay isang tahimik na tao. At ang kanyang ina ay namuhay ng isang napakawalang halagang buhay, kaya madalas siyang pinagtatawanan ng mga tao. Mula noong siya ay nasa elementarya, si Miyuki ay isang napaka-overwhelmed na estudyante. Madalas niyang sirain ang bahay ng mga kapitbahay at nagnanakaw ng mga gamit. Pagkatapos makapagtapos ng high school, nag-aral ng nursing si Miyuki sa isang lokal na paaralan. Ngunit siya ay may ugali ng pagsisinungaling at paglabag sa etika at disiplina, kaya siya ay pinatalsik sa paaralan. Si Miyuki ay nagsimulang magtrabaho bilang isang manggagawa sa pabrika. Nagtatrabaho din siya noon bilang isang manggagawa sa opisina, ngunit ang bawat trabaho ay hindi magtatagal. Makalipas ang ilang panahon, nagpunta si Miyuki sa Osaka, isang probinsya na 200 kilometro ang layo mula sa bahay. Para sa kanya, ito ang lungsod ng kanyang mga pangarap.
Dito niya nakilala ang asawang si Aya, isang sundalo, at nagpakasal ang dalawa na kalaunan ay naghiwalay. Sa edad na 23, hiniwalayan niya ang kanyang asawa at bumalik sa kanyang bayan sa lalawigan ng Tottori at nagtrabaho sa isang restaurant malapit sa Tottori Chicken. Hindi nagtagal, nakilala ni Miyuki ang kanyang pangalawang asawa, isang manggagawa sa opisina. Pagkatapos magpakasal, nagsilang sila ng isang lalaki at isang babae. Para maasikaso ang buhay pamilya, ang dalawa ay nanghiram ng pera sa mga kamag-anak para makabili ng maliit na restaurant at magnegosyo ng magkasama. Inakala na magiging maayos ang kasal nila ng kanyang pangalawang asawa, ngunit talagang nagustuhan ni Miyuki ang pakikipag-usap sa mga lalaki at nagkaroon siya ng relasyon. Noong 2004, hiniwalayan ni Miyuki ang kanyang pangalawang asawa. Hindi na natuloy ang restaurant at napilitang magsara. Sa oras na ito, siya ay naging isang solong ina at kailangang magpalaki ng 4 na anak. Ito ay hindi madali at nagkakahalaga ng maraming pera. Nakahanap si Miyuki ng trabaho bilang waitress sa isang bar sa lungsod ng Tottori. Sa kanyang libreng oras, gumagawa din siya ng ilang karagdagang trabaho tulad ng paglilinis. Si Miyuki ay hindi masipag na tao. Hindi siya maaaring magpumilit sa trabahong ito ng mahabang panahon. Para sa kanya, ang trabahong ito ay masyadong mabagal na kumikita, kaya sa paglipas ng panahon nagsimula siyang lumapit sa mga lalaki para sa pera. Sa paningin ng iba, hindi magandang babae si Miyuki, ngunit hindi ito naging hadlang sa paglapit sa mga lalaki. Sinamantala niya ang kanyang trabaho sa bar para makilala ang maraming tao. Ang ilan sa kanila ay may asawa na, habang ang iba ay hindi pa kasal. Si Miyuki ay may napaka-espesyal na kasanayan na ang pagsulat ng liham. Sa mga liham na ito, madalas ay walang pagkukulang ng matatamis na salita na isinulat niya para sa mga ginoo. Sa ganitong paraan, marami siyang mayayamang tao. Noong Disyembre 2007, nakilala noon ng 34 anyos na si Miyuki si Anton, isang tindero ng kotse. Pagkatapos ay nagsimulang mag-date ang dalawa. Si Anton ay isang lalaki na may asawa at mga anak. Pagkatapos lamang ng 4 na buwan ng pakikipag-date, nagsinungaling si Miyuki na buntis siya sa kanyang anak at humingi ng agarang allowance na $100,000 kay Anton. Sa katunayan, ito ay isang malaking halaga ng pera. Hindi agad nakuha ni Anton ang perang iyon, kaya't maibigay na lamang niya ang kanyang trabaho at pamilya para tumira kay Miyuki at maalagaan ang kanyang mga anak. Si Anton ay isang lalaking medyo maamo ang personalidad. Sa trabaho, siya ay isang mahusay na tindero ng kotse at minamahal ng lahat. Ngunit napilitan siyang talikuran ang trabahong ito habang nakatira kasama si Miyuki, na kailangang gumawa ng maraming gawaing bahay at kailangang dalhin ang mga bata sa paaralan. Palagi siyang naniniwala na si Miyuki ay buntis sa kanyang anak at walang alinlangan. Ibinigay pa niya ang lahat ng kanyang ipon na $40,000 sa kanya. Sa paglipas ng panahon, ang katotohanang hindi talaga siya buntis ay naging dahilan upang hindi na ito maitago ni Miyuki. Sinabi niya kay Anton na nakainom siya ng mga tabletas para sa pagbabawas ng timbang at hindi sinasadyang nagdulot ng pagkalaglag. Si Miyuki ay hindi kailanman gumawa ng gawaing bahay, ni hindi siya nagluluto. Ang pang-araw-araw na pagkain ng mga bata ay hindi tinapay sa convenience store, kundi kanin at prutas sa tindahan. Tumanggi siyang maglinis, ngunit mayroon siyang 3 aso at 5 pusa sa kanyang bahay. Sa makatuwid, ang bahay ay palaging mabaho at ang mga bata ay lumaki sa isang masamang kapaligiran sa pamumuhay. Bagamat hindi talaga buntis si Miyuki noong una, pagkatapos na makasama si Anton ng ilang sandali, siya ay nabuntis at nagsilang ng isa pang anak. Bukod sa naunang 4 na anak, kailangan na niyang palakihin ang lahat ng 5 anak. Gayunpaman, kung sino ang ama ng huling anak, marahil ay hindi niya alam. Inaako ang responsibilidad ng pag-aalaga ng 5 anak, hindi nito napigilan si Miyuki na patuloy na manligaw sa iba. Dapat ay master siya sa time management. Ang tanging layunin niya sa paggawa nito ay kumita ng pera dahil nahihirapan siya sa pananalapi. Sa oras na ito, nakilala niya si Aizu, Ando at ang dalawa ay nagsagawa ng ilang mga scam ng magkasama. Nagkunwari si Aizu na pumunta sa isang kumpanya ng makinarya sa agrikultura sa bayan ng Sayaku at bumili ng 2 traktora at isang rice planter sa utang, ngunit wala siyang intensyon na ibalik ang pera. Pagkatapos ay nagbenta siya ng 3 piraso ng makinarya sa agrikultura sa iba upang kumita ng pera. Inimbestigahan ng mga pulis at sinundan sina Aizu at Miyuki habang sila ay naninirahan. Parehong huli ay nahuli. Ang pagsisiyasat ay nagpakita na si Miyuki ay sangkot sa hindi bababa sa 8 mga scam na may kabuuang halaga ng pandaraya na halos $70,000. Bilang karagdagan, nasangkot din siya sa 6 na pagpatay. Para naman kay Aizu, hinatulan siya ng 3 taong pagkakulong dahil sa panloloko. Noong Pebrero 2010, kinuha ng pulisya ang mga ebidensyang nag-aakusa kay Miyuki ng sinasadyang pagpatay. Gayunpaman, sa 6 na kaso ng pagpatay, ang ika-4 na kaso lamang na kinasasangkutan ni Yasube at ang ika-5 kaso, ang kaso ng Enzan, ay may sapat na ebidensya. Sa korte, ang natitirang 4 na kaso ay na-dismiss dahil sa hindi sapat na ebidensya. Noong Setyembre 2012, ang kasong ito ay dinala sa paglilitis sa korte ng Tottori. Si Ueda Miyuki ay kinasuhan ng 2 bilang ng tangkang pagpatay. Ngunit ang nasasakdal na si Miyuki ay tumanggi na magsampa ng mga kaso sa korte, kaya ang kaso ay muling isinaalang-alang. Noong Disyembre ng taong iyon, pinasyahan ng korte ng Tottori na ang nasasakdal na si Ueda Miyuki ay nagkasala ng 2 bilang ng tangkang pagpatay. Hindi tinanggap ang hatol, nagsampa ng apela si Ueda Miyuki.
Pagkalipas ng 5 taon, noong Hulyo 2017, dininig ng High People's Court ang apela at tinanggihan ang lahat ng apela na umaayon sa unang hatol. Hindi tinanggap ni Miyuki ang hatol, kaya nagpasya siyang mag-apela sa pangalawang pagkakataon noong Agosto ng parehong taon. Sinabi ng Korte Suprema ng Bayan na sa panahon ng paglilitis sa Court of First Instance at Court of Appeal ay walang paglabag sa konstitusyon. Nagpasya ang Korte Suprema na itaguyod ang parusang kamatayan. Pagkatapos ay inilipat si Miyuki sa bilangguan ng Hiroshima upang pagsilbihan ang kanyang sentensya at ito ay isang espesyal na bilangguan para sa mga bilanggo ng death row. Nang ibalita ng press ang insidente, nagdulot ito ng kaguluhan sa opinyon ng publiko. Hindi makapaniwala ang mga tao na sa pangkaraniwang anyo ni Miyuki na paibig niya ang napakaraming lalaki sa kanya. Ang mga tao ay hindi makapaniwala na ang isang babaeng may ordinaryong hitsura ay maaaring maging napakalupit. Ginawa ng isang mga artist ang kwento ni Miyuki sa isang comics. Mabilis ding tumaas ang kasikatan ni Ueda Miyuki. Sa unang bahagi ng 2023, siya ay nasa Hiroshima Prison para sa ika-6 na taon sa taong iyon. Ang bilang ng mga bilanggo ng death row sa Hiroshima Prison ay umabot sa 105 katao. Noong Enero 14 na, 2023, nangyari ang insidente sa bilangguan ng Hiroshima. Si Miyuki ay 50 taong gulang noong taong iyon. Habang kumakain, nabulunan daw siya sa pagkain at biglang bumagsak sa lupa. Ilang kawani, pagkatapos na masaksihan ang sitwasyon, ay agad na sumugod at nagsagawa ng paggamot, ngunit si Miyuki ay hindi na iligtas sa huli at namatay sa bilangguan. Hindi natagpuan ang labi ni Miyuki. Sinabi ng Japanese Ministry of Justice na ito ay isang biglaang aksidente. Gayunpaman, nararapat na tandaan na sa 4 na araw bago ang insidente, isang beses ding nabulunan si Ueda Miyuki habang kumakain at agad na dinala sa emergency room. Muntik na siyang mawala ng buhay sa pagkakataong iyon. Matapos magamot, ibinalik siya sa bilangguan. Sa hindi inaasahan, pagkatapos lamang ng 4 na araw, naulit ang pangyayaring ito. Ito ay hindi maiwasang magtaka sa marami kung talagang kinain ba niya ang pagkain at nasuffocate dahil lang sa hindi niya pag-iingat. O may isa pang lihim na nakatago sa likod. Siya lang siguro ang nakakaalam ng totoo sa pangyayari. At ikaw, ano sa palagay mo ang kaso na ikinagulat ng Japan at ang sentensya para kay Miyuki? Mangyaring ibahagi ang iyong mga saloobin sa ibaba sa seksyon ng mga komento. At huwag kalimutan bago umalis. Mag-iwan ng like at mag-subscribe sa channel para ipagpatuloy ang pag-update ng mga pinaka-nakakakilig at kapanapanabik na mga kaso sa channel.